Sa nalalapit na 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit, naghahanda na ang Pilipinas sa isa sa pinakamahalagang pagtitipon ng mga leader sa buong rehiyon. Ang pagtitipon na ito ay inaasahang magiging sentro ng mga usapan hinggil sa kalakalan, seguridad at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa Malacanang, dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kinatawan ng bansa at inaasahang pipirma sa ilang formal na kasunduan na magpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at pang-seguridad ng Pilipinas sa iba't ibang kasaping bansa ng ASEAN. Kabilang dito ang mga usapin sa regional trade agreements, digital economy at maritime cooperation, mga isyung may direktang epekto sa trabaho, negosyo at kaligtasan ng mga Pilipino. Malaki ang inaasahang magiging papel ng Pilipinas sa summit, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at sa patuloy na pagbangon ng ekonomiya ng rehiyon mula sa mga hamon ng inflation at global trade slowdown. Ipinahayag ng Department of Foreign Affairs na mahalagang mapanatili ang unity and centrality ng ASEAN at itaguyod ang pagkakaisa para sa kapayapaan at katatagan. Para naman sa mga eksperto, anumang kasunduang mapagkakasunduan sa summit ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad sa mga lokal na industriya, mula agrikultura hanggang sa teknolohiya. Ngunit paalala nila, dapat ding tiyakin ng gobyerno na mararamdaman ng karaniwang mamamayan ang positibong epekto ng mga ito. Hindi lamang sa mga negosyo, kundi pati na rin sa trabaho at kabuhayan. Habang papalapit ang 47th ASEAN Summit, nananatiling tanong ng marami, ano kaya ang magiging papel ng Pilipinas sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon? Isang tanong na masasagot sa mga darating na araw sa gitna ng diplomasiya, alyansa at pag-asa para sa mas matatag na ASEAN.